Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong naging rest back ni VP Sara nung siya ay tinawag na baliw o merong sapak ng mga yan guns at ang mga pro-bangag administration. Ayan guys, maraming salamat. No? Una sa lahat, I hope na yung mga nanonood po ngayon ng mga taga Bicol Region, mga taga Laguna, at lahat po ng nasalanta ng bagyong Christine. I hope somehow is nakaka-recover na po kayo, lalo na't paalis na po ng PAR si Christine. Hindi po madali. Actually, I've been checking some of my classmates, friends, mga relatives ko na lalong-lalo na yung mga nasa iba't ibang lugar. At tinatanong ko kung anong pwede nating maitulong sa kanila. Kahit hindi naman karamihan ng ating resources, somehow kung may kaya tayong mabili para sa kanila. No, may mga klase rin tayong affected ng bagyong Christine. Luckily lang yung iba sa kanila hanggang paalang or hindi naman umaabot ng tuhod. Okay, ang mga baha, tubig na pumapasok sa kanilang mga bahay. Sabi ko, pasensya na kayo, patuloy ang pagpa-fact check, no, di Mother Earth sa mga kasinungalingan na ginagawa ng ating mga public officials. Pinakamaganda dyan yung mga matitinding fact check na ginawa sa mga kongresista, no, naglalagay di umano ng mga pondo para sa flood control. Okay? Sa kanilang mga legislative district, no. Ngayon, isang malaking tanong diyan kay Ako Bicol Saldico, kamusta naman ang pagpapalagay mo ng mga flood control na umabot ng ilang bilyon? And if you're going to total that, kung ang pera guys swimming pool, malulunod ka na sa lalim. Ng laki ng pera na nailagay as a fund para sa mga flood control. Ngayon, pag-usapan natin itong si Inday Sara. Okay? Recently, nagkaroon ng mga interview, hindi pa tayo nakakapag-react doon. Okay. Sa lahat ng sinabi niya, ang sinabi lang at ang naisagot lang ng mga kongresista, just in case you did not notice, tinawag siyang baliw. Magpa-psych test na raw and all the shebang. Pero hindi nila na-debunk yung mga nilabas ni VP Sara. Hindi nila na-debunk yung sinabi ni VP Sara na itong si Tambaloslos tumanggap ng suhol. Which kung i-connect natin doon sa sinabi ni Miss Sas Rogando Sasot, totoo nga yung sinabi. No? Totoo nga yung sinabi ni Miss Sas about the heavy luggage. Okay? I'm not 100% sure kung pareho nga yung sinasabi ni VP Sara at saka ni Miss Sas. But definitely, pareho nilang sinasabi na tumanggap ng suhol si Tambaloslos. Diba? Ito rin ba yung video na sinasabi ni VP Sara na meron siyang something na hawak to prove? Ito ang problema natin Yung mga sinasabi ni VP Sara, hindi nyo kayang madebunk. And yet, ang atake nyo, yung personalidad niya. Diba? Ako kung ano, eto lang sa akin, kung ano man nilalabas o binubugang apoy ni VP Sara, mas interesado kung i-debunk nyo yung sinasabi niya. No? Kaysa naman, kung ano-anong pinagsasabi nyo, na indirectly or directly is simpleng pag-atake lang sa persona ng ating Vice President. Sige nga, i-debunk niyo yung sinasabi ni VP Sara na tumanggap itong si Tambaloslos ng suhol.
Alam mo, interesado nga ako dun sa part na sinabi ni VP Sara na meron daw 5 grounds of impeachment na pwede nang hiyain laban kay Bongbong Marcos. Pero that will gonna be another, what do you call that? Another topic to discuss. Focus tayo dito sa naging sagot ni VP Sara. Panoorin natin. When there is a person who is outspoken, outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, nakaiba. Yan, crazy, insane. Look at it. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose na IDGAF. Ginagawa niyo ako diversion? Wala. Paano na kayo? Wala na. Kahit na anong gagawin nyo. Paano na kayo? President Marcos, may pagkakataon ko ba magkaayos na magkaayos kami? Magkaayos kami nilang lahat? Sige. Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun na, ma'am. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the death. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So bakit kaya? Ako na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. Well, it's very unfortunate that the Philippines is becoming a not so safe country anymore. Diba? I remember during the time of PRRD, well, maswerte kayo because most of his governance, most of the time na siyang naging presidente, maraming Pilipino ang na-enjoy ang safety ng buong Pilipinas. Dito mo makikita guys, pag ang isang presidente talaga namang anti-criminal, lahat gagawin yan para i-secure ang bawat katiting na kalsada, estero at kung ano-ano pa na safe para sa bawat Pilipino. Mapababae, bata, matanda, lalaki ka. You are very safe to roam around. Alam mo, whenever I go visit Davao, it feels like I am in Dubai or Abu Dhabi. I can go around, I can walk around without the fear of being killed, robbed, molested, raped, and so on and so forth. Walang ganon. Here in the metro, the capital, whenever you go around, especially maybe in Manila area or Quezon City, kung overthinker ka, safe ka. Because you're always how many steps ahead. No? You're gonna make sure na hindi ka madaling ng mga masasamang loob. 'Di ba? Paano kung hindi ka overthinker? Paano kung masyado kang complacent? Paano kung feeling mo nasa Davao City ka pa rin? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing sobrang perfect ng Davao when it comes to safety and security. Mas probably kahit konti pa isa-isa may nakakalusot pero hindi pinapalagpas. Dito sa sa Metro Manila,
mas marami ang nakakalusot at pinapalagpas kaysa sa hindi. Gaya nga rin sinabi ko sa kanina kong video, mga loyalista, si VP Sara pa rin ang pinag-uusapan ngayon. Pero hindi nila pinag-uusapan yung mga kapalpakan ni Bongbong Marcos. Kanina nga in an interview, no, with DSWD Secretary Gatchalian. Hindi ko ma-recall kung sino yung kung sino yung nag-i-interview. I think si Ted Filon. Basta there's an interview, he was saying na ang responsibilidad lang nila is ibaba yung mga relief goods sa LGU at pabayaan ng LGU to do the work. Hindi ko tuloy maalis, no, na maikumpara siya kay Erwin Tulfo. Para sa akin, Erwin Tulfo, champion that very arena of doing public service sa DSWD. Hindi ko yan i-deny. I like him sa pagiging DSWD secretary niya. Doon ko nakita yung big difference ni Erwin Tulfo. I'm not endorsing him, by the way. Doon ko nakita yung pagiging ni Erwin Tulfo. Kasi siya, hindi lang niya binababa sa LGU, makikita mo pa yung staff ng DSWD namamahagi rin. Tinutulungan nila ang mga taga-LGU sa pamamahagi ng mga relief goods. Sa pagpapakain sa mga kababayan natin na salanta na kahit anong kalamidad. I feel bad na hindi siya na-appoint as DSWD Secretary. By far, based sa mga nakita ko, dating DSWD Secretary, Erwin Tulfo did a great job as a secretary of that department. Kaya napanganga ako, Siguro yun yung basic mandate ng DSWD. Mag-repack tayo ng mga relief goods, ibaba natin sa LGU at pabayaan na natin ng LGU. Nakakatawa, no? Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na bagoong Pilipinas. Branding ng bagoong Pilipinas. Napakaalat. Yan ba pinapansin ng mga loyalista? Hindi. Hanggang ngayon, nakatutok pa rin sila kay VP Sara. Di ba nakakatawa? Masyado kayong affected sa mga sinasagot ni VP Sara, pero hindi kayo affected sa kakulangan ng gobyernong ito. Imagine niyo, there was this one video na sinabi ni Bongbong Marcos, meron tayong budget constraint sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pero sa mga serbisyo fair, wala silang mga budget constraint. They even spend 1 billion in one day sa pamimigay ng mga paayuda nila. Sino ba kalyado nila dyan sa Bicol? Kaya ganyan na lang ni Bongbong Marcos ang Bicol region. Bicol region will not and will never forget kung paano nag-respond ang Marcos administration sa panahon ng kalamidad na ito. Dahil ba kulelat ka nung panahon ng eleksyon sa Bicol region, kaya mo pinababayaan ng ganyan ang Bicol region, BBM? Nahayaan mong malubog ang mga Pilipino. At sa ginawa mong yan, lalo mong ginalit ang mga Bicolano. Lalo nilang naramdaman ang kawalan mo ng pakialam. Para kang bata. Nung huling meeting di advance mo, hindi ka nakapula. Nakaputi ka. Dahil ayon sa'yo, pag naging presidente ka, wala nang kulay ang politika. Wala nang pink, wala nang green, wala nang blue, wala nang kung ano man. And obviously here,
Isa lang ang napatunayan natin. Tama lang din naman si VP Sara that they're just using her as a diversion para hindi natin mapansin o mapuna ang mga kapalpakan ni Bongbong Marcos. Hindi na rin ako magtataka kung meron tayong mga kababayan dyan sa Bicol Region ang magsasabi o mag-iisip na kaya ganyan ang kapabayaan ni Bongbong Marcos sa Bicol Region dahil natalo siya sa lugar na yun. I hope this serves as a lesson learned for all of us. Na maliban ang mga Marcos ay manggagamit, may potensyal na gumante. I hope Bicolanos will never forget this.